Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. We bring you the news and the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views, and if you're wondering what is this beside us, that is the ACM machine, Angel, of Comelec. Automated counting machine. Which will be used sa midterm elections. This coming midterm elections. We will have a demo later on. Yes, and we will be joined by Attorney no less Rex, than spokesperson. Attorney Rex Taudianco, spokesperson of Comelec. Para pakita sa atin kung paano gumagana itong ACM machine. Pero you have to stay tuned for that later on yan. But in the meantime, Malacanang clarifies that no decision has been made regarding the removal of Solicitor General Menardo Guevara following his recusal in petitions of Duterte's camp. Here's the report. The Office of the Solicitor General recently sent a manifestation to the Supreme Court opting out of the consolidated petition for habeas corpus. Filed by Mayor Baste, Congressman Pulong, and Kitty Duterte, that's over the alleged illegal arrest of former President Rodrigo Duterte on March 11 and his eventual turnover to ICC detention in The Hague, Netherlands. Critics have called on Solicitor General Menardo Guevara to resign or the government to fire him. But Malacanang said it's up to Guevara to determine if he's still up for the job. There's no indication that the President is not satisfied as of the moment, as of this time, with the performance of the Solicitor General. But maybe the Solicitor General can assess himself if he should still stay as Solicitor General. The palace also insisted that the OSG's recusal won't be considered a slap in the face of the government. Because if you can read the manifestation of the Solicitor General, he is just insisting that the ICC has no jurisdiction over the Philippines. And it is the same pronouncement, same declaration of our President. Lawyers share opposing opinion on the matter. He should resign. There's clear basis sa Supreme Court jurisprudence sa ating mga decisions ng Supreme Court that what the Solicitor General did in withdrawing is actually not justified. So the Supreme Court says the Solicitor General cannot refuse to represent the government. If based on the conscience of the Solgen, the act of those government officials do not represent the official position of the Philippine government that the ICC no longer has jurisdiction over these cases of EJK, then so the is he decision right? Of Solgen Guevara is Attorney. For News 5, Maricel Halili, We Are One News. Meanwhile, Attorney Harry Roque will no longer be part of former President Rodrigo Duterte's legal team, according to Vice President Sara Duterte. Here's the report. The legal team of former President Rodrigo Duterte for his case before the International Criminal Court is still being finalized. That's according to Vice President Sara Duterte, who confirmed that British-Israeli international lawyer Nicholas Kaufman will lead their defense. Kaufman expressed confidence in mounting a strong defense that could lead to Duterte's acquittal. He also said that their legal strategy would include challenging the legality of Duterte's arrest. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted, indeed, even at the earliest stage possible. Additional lawyers are also expected to undergo interviews before joining the team. Meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, no? Meron pang darating na isang abogado, i-interview ko siya para sumali sa team. And then once maayos na yung team for ICC, mag-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. She also clarified that Attorney Harry Roque is not part of Duterte's legal team as they want lawyers fully focused on the case. Roque is still working on his asylum application. So far, hindi siya kasama sa legal team, si Attorney Harry. VP Sara also revealed that her father requested his other children not to visit him in The Hague. Sabi niya na wag na pumunta dito dahil wala naman daw silang gagawin dito unless gusto daw nilang sumama doon.
Despite his detention, she assured supporters that the former president remains in good condition. She noted that he is still in the facility's hospital wing with doctors monitoring his medication. When asked if Duterte was still in shock after his arrest, VP Sara said he was not and reiterated that he is prepared to face the case against him. He doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya para sa bayan at nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo. For those who want to send a message to the former president, VP Sara said he can receive letters. House Secretary General Reginald Velasco conducted an inspection of the Senate in preparation for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Senate Secretary Renato Bantug showed the setup of the session hall, where all senator judges' desks are arranged alphabetically. Aside from the session hall, the House prosecution panel will also use the Senator Arturo Tolentino room, with the option to request additional rooms if needed. The impeachment trial of VP Sara Duterte is set to begin on July 30. And we're very happy with the setup. We have no comments, no complaints. Meanwhile, dismissed Mayor Alice Go and former presidential spokesman Harry Roque may have used a similar route in leaving the country. Immigration Commissioner Joel Viado said their investigation indicated that Go likely fled through a backdoor exit in Tawi-Tawi. He added that Roque may have followed a similar path after being reportedly seen in the areas before eventually arriving in the UAE. So many people wish to hear that the Pogos paid an immigration officer in one of the air or seaports so that these bad people can escape our shores. But there is simply no proof or evidence to that effect. We have been begging any witnesses from any official airport or seaport to come forward for 4 months now. The second we get any proof or evidence to this effect, we will act swiftly. Meanwhile, Senator Risa Ontiveros has disclosed that Lee Duan Wang is an incorporator of the biggest Pogo service provider that was closed in 2019. Lee is a Chinese citizen whose naturalization is now up for President Bongbong Marcos's approval. Nakakabastos po na lahat yan ay itinago ni Lee Duan Wang sa Kongreso. Bakit po ba hindi tayo natututo at nagpapagisa tayo sa sarili nating mantika? Coming up, the COMELEC will conduct a live test of the automated counting machine or ACM to be used in the 2025 midterm polls. Abangan nyo yan! We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. Now, it's less than 2 months before the midterm elections. Let's check in on with COMELEC spokesperson Attorney Rex Zaudianco joining us live here in the studio. Hi, Attorney. Thanks for joining us today. Good morning po, Ma'am Finally, it's nice to see you, Yes. Attorney. Of course, what the viewers are seeing is the actual ACM, no? But of course, before Attorney Rex will take us through this and the processes, may konting update lang tayo. Attorney, kamusta na po yung update ng for our upcoming midterm elections? Okay po, natapos na po natin nung nakaraang Sabado ang pag-iimprenta ng 68,500,000 plus na balota. Ang ginagawa na lang po ngayon, chine-check bawat balota, be-verify kung babasahin ng makina. Tuloy-tuloy din po ang training ng ating mga teachers. At sa Monday po, ide-deposito na po ng COMELEC ang lahat ng source codes sa Bangko Sentral in accordance with the Republic Act 9360. Almost all set na. Yes po, all set na. Iyo, kamusta naman po yung monitoring campaign po natin? Ano? May mga lumabag pa rin ba? And of course, kasi sa March 28, yung local election naman yung magsa-start ng campaign period nila. Tama po. Sa March 28, dalawa po ang mahigpit ay papatubad, yung pong sa kampanyahan ng local candidates. At ikalawa po, yung mga ban on the public disbursement of public funds, ban ng social services, pati na rin po yung ban ng public works. Yan po yung mga bagay na papasok na. Bawal na rin po yung pong pag-appoint nang wala pong pahintulot ng COMELEC at
absolutely prohibited na po ang promotion sa civil service. So yan po yung mga ilang papasok na pagbabawal by March 20. Pero attorney, madami pa bang pasaway until now with regards to yung pagbibigay ng pera, campaign posters, Vote violations, buying. vote buying, di ba? Tama po. Tuloy-tuloy yung kampanya po natin laban sa vote buying, laban sa illegally posted campaign materials. Kaya po yung ating Operation Baklas, localized po yan. Although may national coordination. So pag may nakita po ang ating election officers, agad-agad, kung di tatanggalin, padadala ng notice, patanggal yan. Bibigyan ng 3 araw, sumagot sila kung bakit hindi dapat kasuhan ng paglabag na Fair Elections Act. Yun naman po sa ating vote buying, tuloy-tuloy ang kampanya at nakakatuwa po. Pwede ko sigurong masabi, may isang digital platform na on their own ay nagsabi na nababawasan, imomonitor yung kanilang cash in, cash out na transactions. Ayun. So when you Sige, say, yung before last question, no, yung sabi mo yung pagbaklas ng posters at their own expense yun, no? Paano kung hindi po sila tumugon at sabihin nila, kalaban ko naglagay niyan? Dapat po patunayan po nila yan. Kaya nga po makakatanggap sila ng notice. In 3 days mag-explain. Otherwise po, kukunin namin yan, ebidensya namin, kasuhan po namin sila. 2 bagay. Paglabag ng Fair Elections Act, it's an election offense, it's a criminal offense. Ikalawa po yung administrative case, yung disqualification. So, lahat naman po tumutugon. At nakakatuwa, pag minai-report, tinatanggal nila. Yan, warning sa mga kandidato. But of course, Eto that's why we're here with Attorney Oo. Rex. No? May isa pa tayong bisita, ang ating ACM machine. Dati ito sa VCM. Now it is the ACM, which is Automated Counting Machine. Tama? Tama po, sir. Okay, Attorney Rex, now walk us through. I guess part by part para ma-explain, di ba? So let's start with the most important. Yes. Ito, Attorney Rex. So this is a machine with the 14 inches screen. So malaki po yung talagang screen. Dati po kasi do sa PICOS, it's a 4 inches screen, 5 inches screen yung sa VCM. Now it's a 14 inches screen. Ang pinakamaganda po dito, pagkatapos yung pong bumoto at mamaya po, I think mas maganda na bumoto kayo, ipapakita po niya mismo ang balota na binutohan po ninyo. That's the most important feature. Yung pong ating botante, hindi lang aasa sa resibo, kundi makikita From the nyo screen po itself. from the screen itself at pwede nyo pong galawin. This is a touch screen po na feature niya. Ikalawa, mamaya po siguro pagkatapos, isa pang feature niyan ay pwede niyang ipakita lahat ng balota po na pumasok. So pwedeng mag-audit ang nasa presinto nung lahat ng balota. So kumbaga, attorney, parang wala ka ng excuse kung if ever may reklamo ka dahil sabi mo yung boto mo hindi nabilang. You had all the opportunities sa resibo and sa actual monitor to see who you voted for. Tama po. Sabi nga po namin, dun sa dating 2 sistema, maliit ang screen, pag boto mo, thank you. Your vote has been cast. Uwi ka na. Yeah. Nung nagkaroon ng resibo noong 2016, labas ang resibo sa screen, thank you, your vote has been cast. Ngayon, pakita sa'yo ang mismo mong balota. So, i-ensure na. Okay, so this is the actual machine. This one is just the bin, no? Where all the votes come in. Tama po. Okay, so ito yung machine. Ito isa pang medyong natuwa ako, itong battery. Kasi may issues of brownout. Correct. Noon, ngayon, pwede pa ba? May issue pa rin ng brownout pero mapatunayan po natin sa pamamagitan ng isang maliit po na battery. This is a lithium-ion battery na custom-made. At 1 bar po niyan, kayang tumagal ng mahigit 14 hours. That's the minimum So requirement. pakita natin ha, it's 1 bar, 14 hours, 6 bars. It was tested by the DOST po kasi ang minimum operations po namin ay 14 hours at ang kinonsumo lang po noon 1 bar. It has 6 bars po. So kayang-kaya. At na-test po namin ito nung kami nag-mock election sa Sulu. Ongoing ang botohan, nag-brownout tuloy-tuloy, seamless. At kung makikita nyo po ngayon, Ma'am Angela, Sir Diego, walang nakakabit po sa kuryente. All alone po, battery lang po siya. Stand alone po itong sistema. So roughly 4 days, no? Yes, kayang-kaya po. Okay, itong may ibang pyesa, para ma-explain lang sa mga viewers natin, what are these? Ito, Spokes, ano to? Opo, una po sa lahat, itong headphones. Dati po kasi yung ating po mga visually challenged at visually impaired na kababaeng botante, ganun pa rin naman po ang pamamaraan ng pagboto. Meron kang assistor, whether kapamilya mo, kapitbahay o pinagkakatiwalaan mo, teachers. Siyempre, hindi naman po nila makikita ang balota, so tutulungan sila mag-shade. Pero dati kasi pag feed ng balota, wala na, hindi rin nila mako-confirm. But this time, susuot nila ang headphone. Pagpasok ng balota, babasahin po kung sino yung binotohan nila. So, alam nila na nabotohan talaga ng assistor nila yung gusto nilang botohan. Nandun po yung confidence at yung assurance na, ay, naiboto ko yung gusto kong mabotohan. So, this is for mga voters na hindi kaya nila makita yung Tama po. Okay, very good. And then this one? The clicker po, ito po dun sa visually impaired din, sa gagamitin po natin ng direct recording electronic. Dahil dalawa po ang kaya nito. Pwede siyang sa pamamagitan ng papel, pwede rin po siyang touchscreen na pagboto. Ngunit sa Pilipinas, dahil sinusunod po natin yung paper-based system, may papel po tayo. Pero pwede rin po kasing gamitin ng COMELEC doon sa mga kakonte, katulad sa overseas, na direkta na.
touchscreen na lang po nila, pipindutin nila yung ating balota. So, paano po yung mga visually impaired doon? So, sa pamamagitan po ng combination ng headphone at clicker, pwede po silang mag-navigate sa screen. Sinasabi po sa kanila saan na pupunta sila at pag ready na silang bumoto, pipindutin lamang po ito. Kung hindi pa, yung X para po makalipat sila. So, parang you covered all bases, no? Galing. Tama po. Okay, isa sa pinaka-critical. Hindi, mamaya yan. Sa startup yan Isa sa pinaka-critical ng parte ng election and I think one of the most important parts of the election. Attorney, of course, the ballot. Ating balota po, Sir Jego, Angela. So kung makikita nyo po, una sa lahat, ang balota manipis. Because this is just 100 GSM po. Yung dati natin ginagamit, makapal, matigas, 160 GSM. So anong advantage? Bakit po tayo lumipat sa manipis? Una po, cost. Napakalaki ng natipid po natin sa mas manipis na papel. Siya, pag shading niya, hindi tumatagos naman. Pwede pong tumugos, wala namang pong problema. Sinasabi nga po namin, i-check po ninyo, pakita po natin. Ang bilog sa harapan, kahit tignan mo sa bilog sa likod, wala pong magkatapat yan. So regardless kung magkaroon ng bleed-through, wag po kayo matakot. Hindi po totoo na pag bumoto kayo sa harapan, tumagos, mabubotohan sa likod. Ito po ay by design, by architecture, wala talaga magkatapat. Isa pa po, pagka po kasi 100 plus GSM, kailangan po natin mag-import. So ito po ngayon, Philippine-based, Philippine source, natulungan pa natin ang industriya ng papel sa Pilipinas. So ready na siya. Ready na po tayo. Okay, talk us to the features, Attorney. So may makikita po kayo una dito, malaking security feature, the QR code. Isa po yan sa pamamaraan para ma-identify ng makina na itong balota na to ay para sa kanya lamang. Dahil yung balota na ito, halimbawa, para po kay Balite Rodriguez Rizal, ay supposedly at dapat basahin lang ng ACM para sa Balite Rodriguez Rizal. At kaya nga po kami hindi natatapos sa pag-imprenta. Lahat ng balotang gagamitin natin, idadaan sa ACM na para sa kanya, masigurong babasahin siya at hindi babasahin ng kabila. So, wait, before we move on, 1:1 tayo. So, 1:1. So, kung magkamali ako, kunyari, napunit ko, napegas ko, or talagang wala na. Naku, wala na po. Hindi sumunod sa instruction. Kasi po, wala pong sobra. Pag nag-imprenta po ang COMELEC ng balota, nakabantay ang Commission ng Audit. Hindi po kami pwedeng magpasobra. Isa pa, yung security feature po, pati ang National Printing Office, meron silang phantom marks, may microtext, meron po kayo makikita sa kabila, sa baba pa ng mga QR codes. Lahat po yan ay may equivalent, dala-dala niya ang ballot ID, dala-dala niya ang serial number. So ito pong balota may serial number pero hindi natin nakikita because naka-QR code. So malalaman po ng ACM kung nabasa na yan o hindi pa. Pero who can scan the QR code? It's the ACM. Yung pong QR codes na yan ay nakaprogram dito sa ating ACM. So imposible at hindi ubra na mabasa ng 2 beses ang parehong balota. At kung gusto niyo po, mamaya masubukan natin yan. Of course. And of course, para lang malinaw sa public, okay, on the front page, we have the senators, for the senators. Underneath, we have the House of Representatives, Provincial Vice Governor, Mayor, Councilor. And then sa likod, Attorney, we have party list, Party list. Isa lang, di ba? Isa lang po. Okay, let's talk about thresholds. Di ba pag shading, I think before, ilan percent noon? So, nag-start po tayo sa 50%, bumaba ng 25%, ngayon po ay nasa 15% po tayo. Pero sinasabi nga po namin, huwag nyo na po itindihin yung threshold. Pag boboto po tayo, i-shade nyo po ng basta sa loob ng shade. Basta sa loob po ng shade. Bakit po? Para walang pagdududa. Iba, natuldukan lang, iniisip pa niya, babasahin ba o hindi. Para wala po yun, i-shade po natin yung bilog. Kasi I think, Attorney, kinakabahan yung iba pag lumampas sa circle. Kasi noong panahon sa school, pag lumalampas na, nagagalit si teacher. Nako, hindi po. Huwag po kayo mag-alala. Kung lalampas man po kayo, again, paulit-ulit namin sinasabi, magkakalayo po ang bilog. Hindi naman po binabasa yung ibang parte na walang bilog. At kahit po lumampas kayo, pag tinignan po natin sa likod, wala pong katapat. Kaya huwag po kayo mag-alala. Kung nais nyo pong shade na ng buo, lalampas ng konti, hindi po problema yan. Huwag naman po sigurong guguhitan na parang ganun dahil yun po magkakaproblema talaga. Magkakaproblema. Ayan. Okay, let's get to... Tapos wait lang, sorry, go ahead. Kapag mali naman yung pagkakalagay, hindi naman siya mabibilang, 'di ba? Tama po. Ganito po, Kung hindi shinade. Yes. Kung sakali man po mamarkahan sa ibang parte, pero hangga't maaari, hindi naman po bibilangin 'yon. Pero ang bilin po namin, please po, pakialam na, pakisigurado nyo yung pagboto dahil wala po itong X function. Wala po itong pagbabago ng isip. Pag yan po ay na-shade nyo na, boto na yan. Kaya po doon pumapasok yung pag sumobra ka, 12 senador, nabotohan mo po, 13 or 14. Wala pong bibilangin ni isa sa boto mo. That's overvote. Sayang po yun. So pero kung naka-14 ako, wala pong bibilangin kahit isa. Pero kung kulang, at the other vote, wala pong problema. At pag po kayo mag-alala, nag-overvote kayo sa senador, sa ibang parte, hindi naman, no problem po yan, bibilangin po yan. Hiling lang din po namin lagi. Meron po kayo makikita sa gilid.
That's what we call the timing marks. Okay. Huwag po susulatan, huwag po pupunitin, huwag bubutasan, huwag pong gagawa ng kahit anumang marka dahil pag yan po ay nasira, ire-reject po ng makina ang inyong balota. Bakit? Para saan po yan? Titignan nyo po, lahat ng bilog ay may katapat sa kaliwa, kanan, taas at baba. Yan po ang kilala ng ating ACM. Di naman niya po kilala kung sino mga kandidato. Yung bilog lang po ang kanyang kinikilala na katapat. Doon niya, ayun. So nakikita ko, every name para may katapat siya. Tapos doon niya binabasa. Doon niya po binabasa. Ayan, interesting ang features niya. Parang layo ng pinagkaiba. Oo, kaya that's why, di ba, attorney, kailangan, kung pupunta kayo sa presinto para bumoto, ready na yung listahan ninyo. Tama po. Para hindi sila magkakamali. May ipapamigay po kami ng voter information sheet. Asahan nyo po yan, hanggang April matatanggap nyo. So hindi nyo na kailangan po yung sample ballot dahil mismo sa voter information sheet, nandun pangalan mo, nandun ang address mo, kung saan ka bobotong eskwelahan at ang listahan ng kandidato. Yun na po ang gawin ninyong palatandaan at listahan. Kodigo nila. Pero before we move to the machine, ito lang, linawin ko lang, ito yung pens ng COMELEC. Can you bring your own pens or you have to use this? Ito po ang kailangan yung gamitin dahil po ito ay kamatch ng ating papel, yung drying time niya para po hindi tayo magkaproblema na nagkakaroon ng smudges. So pakiusap po namin, huwag kayo magdadala ng inyong marker. Sufficient po ang number ng marker sa bawat presinto. So bawal po magdala ng sarili nyong pen kasi baka may magkamali. At pag inabot po ang balota sa inyo, ay kasama po ang ballot secrecy folder, kasabay pong iaabot ang marker. Pagkatapos po ninyong bumoto, pakibalik lamang po dun sa ating electoral board yung nagamit ninyo, folder at marker. Okay, let's move on to the exciting part. Now, of course, to start up the machine, we have these cards here, no? Attorney Rex, walk us through this. I see 1, 2, 3, 4 cards. Bakit kailangan ng 4 cards to start the machine up? So kung makita nyo po, nakapangalan sa ating chairman, Paul Clerk at third member. 3 po ang miyembro ng electoral boards. Hindi po gagana ito nang hindi po nagki-key in using the smart cards and at the same time keying their PIN, yung kanilang personal identification number. 3 lang po. Yung zero out, ito po ay kinakailangan natin din bago po ang halalan, Sir Diego, Ma'am Angela. 3 days, 5 days before the election, ang machine ay nandun na po sa presinto. Itetest ng ating mga teachers using the final testing and sealing ballot. So ano po yun? Parang election day scenario. Kasama ang watchers, kasama ang teacher, boboto sa 10 balota, ipapadaan dito, generate ang election returns, tignan natin, tama ba? Manual na bilangin ng boto, tignan sa ating resulta. Pag nag-match, yan na po yun. Accurate na, good to go, isi-seal, isi-zero. Kailangan i-zero dahil pag day of elections, ipapakita, walang laman. So yung prior to the elections, ito ang card ang gagamitin. Ibang tao yon. Hindi, sila rin po. So ito po, hawak na po ng ating electoral boards. Hindi po nila pwedeng ipamigay sa ibang tao yung kanilang personal identification. So attorney, kumbaga, calibration of machine to check kung properly calibrate. Okay. At hindi po uubrang isang tao lang ang mag-ooperate ng machine. Kung makikita nyo po, at least 2. 2 po sila na kailangan mag-key in ng kanilang mga codes. Ito, RS member. Ano yung RS member? Opo. So ito po ay yung Paul Clerk, chairman, tsaka yung third member si po Chairman Garcia to. Ay, hindi po. Yung po chairman ng electoral board. Okay. Mahirap yun eh. Ang daming sabay-sabay sa presinto. But to start the machine, isa lang kailangan? Hindi po. Kailangan po dalawa. Lagi pong majority, at least 2. Hindi po pwedeng iisang tao lang makapag-start up ng ating makina. Okay. So that's, you want to start it up? Yes po. Okay. So kung makikita nyo po, may privacy screen siya. So may utos po ang ating mga teachers na dapat ipwesto ito nang hindi makikita ng kahit sino man, sila man, watchers, botante, yung boto dahil nandaan nyo, lalabas pong makina. So for our purpose, tanggalin ko lang muna yung privacy screen para madali nyo makita. So dito po makikita nyo, dun sa ating makina, ready na po siyang tumanggap. At kung makikita nyo po, meron lang pong isang balota na laman dahil kanina po nag-test kami. Yes, that's right. Yan. So pag boto nyo po, bibilangin dito sa parte na to, ilang balota po ang tatanggapin. At dito po mismo, ay papakita yung ating balota. Siguro po, habang nag-aano tayo, i-run down natin, pwede na rin po kayong bumoto. Pero for perspective muna, attorney, no? Yung dating monitor, kalahati nito or less? Hindi po, maliit lang po. It's a 4-inch screen. Tsaka nakahiga po siya. So ito po ay pwede nyong i-tilt, depende kung yung ating botante medyo matangkad, medyo hindi katangkaran. Pwede po. Ito po very useful dun sa ating persons with disabilities. Dahil kailangan nila ng nakatayo. So pwede po yan. Pwedeng i-request yan na itayo o ibaba. Isa pa po na makikita nyo dito sa ating makina, yung ating ballot box po, siguro mabanggit ko na rin. Tinest po natin using po yung ating napatulong tayo sa persons with disabilities. Kung sila ay naka-wheelchair, merong crutches, may assistive device, sila ba mismo ay kakayanin nilang sila ang magpasok ng kanilang balota? Dahil ang sabi po namin, huwag nyong ibigay ang balota nyo kahit sinong tao, kahit teachers, kayo mismo ang magpasok, mag-feed ng balota.
at na-test po natin kayang-kaya po using Kayang-kaya. the wheelchairs. Okay. Sige, It's siguro. good that we include our, yung mga kapatid Yes, natin na inclusive. and the PWD Kasi yan ang community. yun ang naging issue before, attorney, Yes. is medyo nahirapan sila. Wait. Yes But po. of course ngayon, what we want to do is, of course, we want to try it, pag, kunyari, perfect ang pag-aboto, walang error, tapos sasadyain natin later Opo, on para sadyain makita po natin natin. yung reaction ng machine. Yung sabi mo, pag Opo. 14 senators binoto, Opo. testing din natin yan. Baka, So, mag-test po tayo siguro So, ng isa na mag-overvote tayo. Ako po, lalagyan ko itong isa sige. na dudumihan ko yung dito ka, gilid. attorney, para makita natin. Ayan, Dudumihan ko po itong gilid na yan. Okay. Tignan po natin. So, boboto po ako. Tama naman. Maglalagay po ako. 2 lang muna para po walang overvote. So, kumbaga po, valid yung aking pagkakaboto. Nagkataon lang na dinumihan ko itong gilid. Ayan. So, kung titignan po natin ngayon, pag ipapasok ko, dahil ito po, ready na tumanggap. So, ipakita natin. Ano ang mangyayari? Mangyayari ba yung sinabi ko? At mapansin niyo po, napakabilis. Bilis, 200 millimeters per second, tinitignan niya ang balota. Scanning ngayon, bine-verify niya kung How para long? dito. It only takes 14 seconds po dahil bine-verify niya po yung balota. Okay. Tinitignan, ayan ang sinasabi ko po. Pag dininisan niyo po, Wait, skewed or contaminated, i-reject po yung So, ating wala na. balota. Hindi ka na Kaya makaboto. po, nakikiusap po kami, huwag niyo pong dudungisan ang inyong balota. Tignan niyo. Tama naman po ang pagkakaboto ko. Lumampas ng konti pero tama, tumpak ang bilang pero dinumihan ko ang gilid, i-reject ang balota. Wala na pong kapalit na balota ang ibibigay sa Paano inyo. pag nagusot? Kung magugusot po, wala pong problema. Siguro, Talaga? lukutin po natin Sige, ng konti. Huwag lulukutin naman ko, po yung mapupunit siguro. No? Wait Pero lang. simpleng magugusot lang po, hindi po issue yan. Sige, ito, I will try. ito muna kay, Ito muna. Sige po, habang bumoboto po kayo, pwede rin pong sabayan ko na. Okay. Oo, I wanna Ito po ay try. sasadyain kong tumagos. Ikaw, mag-undervote ka, Angel. Tatagalan ko po ang pagboto para makita po natin, pinatatagos ko po sa likod. Kung makikita nyo po, tumagos ngayon ang aking boto, pero tingnan nyo, wala naman pong katapat eh. Okay. Ayan, so bumoto po ako ng isa, bumoto po ako, sabihin na natin na 2, 3 dito, 4, tama ang pagbilang. Lalagyan ko po ng overvote. Sabi po kasi sa governor, isa lang, ngunit lagyan ko ng 2. Ano po kaya ang mangyayari? Sabi po dun sa mayor, dapat isa lang, lagyan ko rin po ng 2. Tignan po natin. So sa balota pong ito, ang makikita natin una, yung pagkakatagos ng aking boto. Okay. Pangalawa, meron po akong overvote, meron akong undervote, meron naman pong tama ang bilang. So tignan po natin. So ulitin natin, tama ang bilang sa mayor, overvote sa vice mayor, overvote sa governor, walang boto sa konsihal, pati dun sa provincial vice governor. At sa party list, dito po sa senador, kulang din ang binotohan ko. Yan. Pagdating naman po dito, tumagos yung aking boto. Tignan po natin kung bibilangin siya. Ayan. So kung makikita niyo po dito, ang unang mangyayari, opo, no? Unang mangyayari po niyan, i-scan, titignan niya kung para sa kanya yung balota na yan. Ang susunod po mangyayari, ilalabas yung resibo. Napakabilis din po ng paglabas ng resibo niyan. Ang botante po, kukunin niya ang resibo and then kasunod po niya na ipapakita yung ating balota. So nag-generate na. Ang kasunod po nito ngayon, eto na, hawak ko ng resibo. Pero bago natin tignan po natin ang balota. Ayan po ang mismong balota ko. So yung party list ko po, kung makikita nyo, ayun yung binotohan ko nag-iisa. Oh, naku, napindot ko po. Sorry ulitin na lang po natin mamaya. Pero kung makikita nyo po, ilan ang binotohan ko, Senador? 4. At yun po yung binilang na 4. Nag-undervote siya. Sa party list, tama ang pagkakabilang, isa lang. Member of House, isa. Nag-overvote ako sa governor, wala akong binotohan sa vice governor, wala akong binotohan. At sa mayor, nag-overvote po muli ako. So, eksaktong po. Kung anong ginawa mo. Ano po yung ginawa ko at mamaya po, ipupulap uli natin yung balota dahil hindi ko na ipakita. Sa review po natin, ipapakita ko po muli ang balota Okay. nito. So, itatabi ko po dito yung resibo. Wait lang. Kasi Angel nag-vote. Ang importante din also, that we need to know, bawal magdala ng cellphone. I mean, bawal kunan. Yeah. Diba ng cellphone Privacy, yung screen. privacy yan. Opo, tama po. At we have to maintain the sanctity of the ballot. So kayo man po ay may dalang cellphone, hindi po kayo papayagang gumamit. Pero yung pong sinasabi ko mamaya sa ballot review, pagkatapos po nito, ay picturean nyo po, i-video nyo, papahintulutan po namin kayo doon sa ballot review. Okay, now, Sige. testing natin Ngayon, boboto anong siya. gusto niyong Nag-undervote gawin ka. Bagong balota na po. Bago. Angel, if you want. No, ito, akong gumagawa Mag-under nito. ka. kayo po ba yan? Tapos gusto ko rin i-testing, 1, 2, 3, 4, 5, attorney, 6. pag sabi mo kasi ang threshold 15%. Yes. Diba? So let's say I vote 12, tapos aksidente na, daplisa ng 10 isang butas, nasa 8, 9, 10%, 13, pang 13 yon. Opo. Magiging valid pa rin yun. Opo, magiging valid po siya kasi pagka po ang pagkaka-estimate o pagkakabilang ng ACM ay talagang umabot sa 15%,
bibilangin at bibilangin po niya yan. Yan po ang sinasabi namin. Ano, kaya po nakikiusap kami, wala na po yung tuldok, wala na yung check, wala na yung X, i-shade nyo na po ng buo. At kung nakita nyo, kanina po yung balota ko, lumampas-lampas, pero tama pa rin po ang pagkakabilang. May tagos, walang problema. Gusto ko maglagay ako ng check dito para makita natin Sige kung po. babasahin. Pero attorney, what is 15% in terms of visual? Para alam mga kababayan, Sa totoo lang po, dahil napakahirap ng mata ng tao compared sa makina, kung titignan nyo po yung maliit na bilog na yan, talaga pong i-estimate natin yung 15%. At I will tell you po, napakahirap. Kaya nga po ang sinasabi namin, para walang ambiguity, para walang question, shade nyo na lang po ng buo. Pero testing natin, siya binoboto niya ang buo. Ako, tuldukan ko na lang lahat. So po, tingnan po natin. Tandaan po natin, yung markers po natin, medyo malaki po yung tip. Okay. So, paari pong sa isang tuldok niyan ay umabot na po sa 15% at bibilangin na po yun. Kung titignan nyo po, ganun po kasi ang pagkakadesenyo ng ating pen, medyo malaki po ang tip. Okay. So, ito binoto ni Angel, tingnan nyo. Yan. So, nilagyan ko dito, attorney, nilagyan ko ng isang check. Tingnan ko kung babasahin. Yan, check. Pero ito, parang undervote ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay lang mag-undervote. Wala diba? pong problema, kalayaan po ninyo yan. Malinaw. Okay, kabila, para makita bago natin ipasok. Party list, isa lang dapat. Party list, And tama yung sinasabi ni attorney, 'di ba? Pwede siyang tumagos yung tinta, pero hindi siya tatama dun sa kung saan ka pwedeng mag-shade. So hindi siya bibilangin ng Pero kung titignan nyo rin po, Ma'am Angel, yung pong normal na normal yung pagkakashade nyo, walang pagtagos. Pero kung talagang magtatagal po tayo, kahit anong papel po yan, tatagos talaga. Boto. Okay, eto na. The moment of truth. So again, medyo gugustutin ko. Gustutin nyo po ng konti. Kung gusto nyo po ang pagpasok, galing sa baba, galing sa likod, pwede pong 4 orientations. Pwede pong mula ng ganyan, patalikod, pwedeng paharap, babasahin po ng ACM po yan. Nagusot ko ng konti. Yan. Opo. Kung gusto nyo nga po, simulan nyo naman sa bottom. Pwede. Para po pabaliktad naman yung pagkakapasok. So any direction, attorney? Any direction po yung wag lang sideways po kasi hindi talaga babasahin. At kung napansin nyo po, medyo patagilid ng konti na naipasok ni Ma'am Angel, pero kusa po siyang dumiretso. Oo, kinuha siya. Binerify po, mabilis. Again, 200 millimeters per second. In comparison po dun sa dati, 70 millimeters per second lang po yan, kaya medyo mabagal. So, sinisave. So, Ma'am Angel, paki-ready na po. At kukunin nyo na po ang inyong resibo. Tapos po, pakitignan po, in 15 seconds yung page 1. Galawin nyo po yan. Pwede nyo pong galawin. Then, yan po, yung mga binotohan nyo. Yan po. And then meron po kayong, nakita po natin, laki na po natin. Ayun, yung check po niya. So, may counter po yan, 3, 2, 1, lilipat po doon sa kabilang page. So, yung pong binotohan ninyo, pwede nyo tignan. Ayun po. So, kitang-kita. Okay. So, ma'am, pag chinek nyo po ngayon. Hindi na boto yung may check, no? Tama ba? Kasama po siya. Kasama so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You have voted 8. Tama lang po siya. So, yun po yung sinasabi namin na talaga pong nakadesign yung pen natin na umaabot lagi sa threshold. So, pero mas maganda bilog pa rin. Bilugan nyo na po. Ayan. Okay. Ito, tingnan nyo yung balot ko. Lukot po ang inyong balota. Lukot, kinain pa rin pero naman. Pumasok pa rin. And then this one, hindi to dapat pakita din kahit kanino, kahit sa member ng Comelec. Tama po. Tapos kami ang maglalagay dito. Ihuhulog po dito sa ating receptacle. Pero Ma'am Angel, hawakan nyo po muna yan. Dahil gusto ko ipakita sa inyo isang feature mamaya na kaya natin ipakita yung balota ninyo in 2 weeks. Sige. So, pero tayo pong botante, ihuhulog po yan. Dati po, improvised, o kaya yung yellow ballot box na medyo mahal, para makatipid, meron na pong receptacle na sarili. Yun. Okay, Diego, your turn. Ayan, ito, kita mo yung, okay, attorney, tingnan mo yung balot, ha? Tuldok talaga yan. Tama po. Let's see, pakita natin tuldok. So, yan po yung sinasabi po natin. Pakita mo muna, para makita yung para threshold. makita po, ayan. So, again, sinasabi nga po namin, medyo makapal ang tip ng ating pen, na yung maaring pagkakatuldok ninyo ay paari ng umabot sa 15%. Kaya nga po sinasabi natin, iwasan na natin. Pero tignan natin kung babasahin. Para attorney, assumption, kaya ginawa ko talagang dinikit ko lang. Dinikit lang. So, let's see kung babasahin po. So makikita nyo po, pang-apat na balota natin yan, may counter. So yung mga watchers natin, pwede pong ma-check lang. Huwag lang titignan po yung mismong pagboto. Okay. So bine-verify niya. Every time po yan, i-verify, isa-secure at isa-save niya bilang patunay na talaga pong nai-record. So, tignan po natin sa resibo kung binasa. Yung kanyang binoto. Meron pong isa na binasa,
meron pong isa. Ilan po ba yun? Dalawa po yun, di ba? Yes, dalawa sa senator. Yan. Meron pong isa na binasa, merong isang hindi. Dahil yung isa po, kung makikita natin, medyo malaki compared dun sa isa. Yan po ang sinasabi namin. Kesa po magka-problema po tayo. Babasahin ba o hindi? Agam-agam, i-shade nyo po ng buo yung ating Okay, so attorney, kasi ginawa ko, tuldok lahat. So in general, the tip of the pen is less than at least 15%. Opo, siguro po, kung talagang manipis na manipis, it would be less than 15%. Pero yung normal na tuldok na gano'n, it will be equivalent to 15%. So malinaw ha, shade. Mas madali na intindihin natin mga kapatid, shade it properly. Yun Siguro po isang feature pa rin na nais namin pakita sa inyo na aside from the battery o kaya kuryente, wala pong ibang nakasaksak sa makina. At ito po yung sinasabi namin, this is a standalone automated counting machine. Ito po yung transmission device at malinaw po sa COMELEC resolution, sa general instructions, sa training ng teachers, training ng watchers, na hindi po ikakabit ang transmission device except at the point of transmission. So mula po ng pagboto natin mula 5 a.m. hanggang sa matapos 7 p.m. or beyond, kung may botante pa, walang nakasaksak na transmission device. Ang transmission device po natin ay isang dongle na meron pong lalagyan ng SIM card. Kung malakas po ang signal ng telco sa inyong lugar, kung mahina naman po, gagamit tayo ng satellite communication device, Starlink. Ang critical kasi dito, attorney, no, is how many seconds will it take to transmit? Kasi yan ang kine-question ng mga kababayan natin. Baka during the transmittal, doon may papasok na hacker. Dalawang bagay po, dalawang bagay. Una, it takes only millisecond. So kung gaano po kabilis tayo mag-text, practically ganong kabilis lang po ito. Naka-virtual private network po tayo using industry standard securities and encryptions. At ikalawa, sinisiguro po namin, bago mag-transmit ang bawat ACM, ay nakapag-imprenta na ng unang siyam na election returns. So yung election returns na i-distribute na yan sa watchers, na ipaskil na sa presinto, by the time na mag-transmit, pwedeng ma-check ng mga tao sa presinto, tama ba yung na-transmit? And we can check it in so many ways. Una, meron na pong server ngayon. Dati isang transparency server. Ngayon po may sarili ng transparency server si Dominant Majority Party, Dominant Minority Party, PPCRB, si NAMFREL at si Media. At ika-anim pa nga po ang COMELEC. Yung server ni COMELEC ay naka-mirror sa DICT. At bukod po doon, yung mga tao na hindi makakapunta sa servers, ilalagay po namin real-time ang resulta, lahat ng resulta sa presinto sa isang dedicated election results website. So ikaw, taong bayan, tignan mo na nasa labas sa presinto na election return. Tignan mo yung boto. Then go to the internet, go to the website, tignan mo kung pareho. Ikaw, watcher ng ating political party, i-check mo sa party mo kung ikaw ay dominant majority party, anong na-receive nyo dyan sa server. At tignan mo rin at the same time, doon sa sinasabi naming website. At tignan mo rin sa DICT, pwede kang magtanong, napakarami pong pwedeng tanong kung pareho yung natanggap. Okay, para malinaw, no? Para sa mga kababayan natin, kasi mahirap yung may kumakalat na chismis. On the day of the election, when the last vote is count, how much longer after that, bago mo ipa-plug mo ito, diba? Tapos itatransmit mo. How long after the last vote is count? Mabilis lang po. So at 7 p.m., kung wala ng botante, we close the voting. Okay. And then it takes less than 5 minutes to generate the first 9 election returns. Local and national. So yun muna i-generate. At saka pa lang po uutusan yung electoral board ng machine. So it's a step-by-step process na hindi mo pwedeng skip eh. At sasabihin ka, do you want to transmit? Dahil at that point, kailangan mo siyang ikabit. At dun mo lamang po ikakabit yung transmission device. At pagkatapos pa po nun, na-transmit mo na, susunod naman i-imprenta yung 21 election returns dahil sabi ng batas, dapat 30 yung election returns. At kasunod na po i-imprenta yung ating logs, yung statistics. So, ang dami pong redundant ways para makita natin kung tama. So, milliseconds ang transmission? Yes, at may bago po kami. Kung mapapansin nyo po mamaya, pag tayo nag-generate ng election return, yung pong election return may QR code. Para saan yung QR code? Binigyan po namin ng dataset ang PPCRB at ang NAMFREL. Nakapag-develop sila ng sarili nila ng phone-based app. So yung watcher po nila, dati po ang quick count, ganito eh. Halimbawa, ito po yung election return. Yung watcher na may hawak ng election return ni NAMFREL at PPCRB, kukunin ito at dadalhin sa Maynila. Tsaka nila bibilangin mano-mano at i-compare sa transmission. Ngayon po, dalawang bagay. Ganun pa rin, dadalhin pa rin sa Maynila. Pero yung watcher, using cellphone, scan. So, mabilis makakarating sa kanilang headquarters kung ano yung laman ng election return. So, pati yung PPCRB at NAMFREL real-time makapag-check
transmitted result sa server nila at yung tinansmit ng kanilang watcher. Meron pang papel. Meron na pang backup. papel. Okay, later on, we will generate the... election return. But before we go, quickly lang, how many minutes or Yun hours nga ang resulta? Tayo po ay election. bumoto. Kung napansin nyo, hindi tayo nag-oras. Pero kung alam na po natin, bobotohan natin, it takes less than 3 or 4 minutes. The whole para process, matapos per ang voter. isang botante, per voter. Yung pong proseso mamaya, titignan nyo, wala pa po siyang 10 minuto. Kaya nga po in-expect namin, walang aberya ang makina, lahat nakapagsimula sa oras, by 8 p.m., baka po alam na natin. Alam na natin kung sinong nanalo. Kung sino pong nanalo. Dahil po yung per precinct ang makikita nyo sa election result Ganun website. kabilis. May pull down pa po yun, makita nyo ang boto ng bawat kandidato sa inyong presinto. Right. Pagbalik natin, we will see all of that. Yes, don't go away because we're not done yet. Stay with us. Welcome back. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. Ang hawak namin ngayon ni Angel is... Ito yung election return. So for those who just tuned in, we are still joined by Comelec spokesperson Attorney Rex Laudianco para po sa ating sample demo ng mangyayari sa midterm elections. Ito ang hawak ko is the local election return. Ito national. Now, what is the election return? So, ang local election return po involves the gubernatorial positions, kung meron na po, bumoboto kayo sa lalawigan, mayors, sangguniang panlalawigan, panglungsod at pambayan, at summary. House of Representatives. Ito po yung lahat ng kandidato at nilalagay lahat po ng boto na tinanggap nila. Ilang kopya to? Ito po ay siyam. So, in-stop ko lang po ngayon dahil first 9 para po makatipid sa papel. Pero first 9 po yan. Okay. At that point, di ba sabi ko po kanina, pagkatapos mag-imprenta, lalabas po yung transmission part. Pwedeng pakilagay nga po uli. See, dahil po merong minimum number of seconds, kailangan po mag-key in muli. At kung makikita nyo po, huminto ang makina pagkatapos po ng first 9. Dahil ang purpose po nun, tatanungin niya kung tayo magta-transmit. Dito po, malinaw sa screen ngayon na nakalagay, do you want to transmit? At that point po, tsaka pa lang ilalagay ito. Ngunit dahil wala po kami nakabukas na server, wala pong gumagana na SIM cards ngayon, dahil nakasilyado po ang ating server, skip ko na lang muna po ito. Pero para normally, po, start transmission. Yes, skip ko lang muna po siya para po tayo tumuloy sa pag-iimprenta ng next 21 election returns. Dahil ang sabi po ng batas, 30 election returns in total. Pero kailangan namin i-break 9, transmit, print ng 21. Ang purpose again, para po bago kami mag-transmit, may hawak ng election returns on the ground na pwedeng i-check kung tama yung na-transmit. So ito, attorney, 14% pa lang siya. So 29 pala, ang bilis. So, medyo mabilis dapat po siya. 100%. Yes, opo. So ang mangyayari po kasi niyan, gine-generate niya po yung ating election returns. Katulad po nito, sinusuma niya. At makikita niyo po, kumpleto ng detalye. At yun na ipangako namin kanina, may QR code. May QR code. Yan po ang gagamitin ng ating PPCR Vietnam Frel para sa kanilang phone-based app, mabilis papunta dun sa kanilang quick count sa headquarters. Dadalhin pa rin nila ang papel na election return. Ngunit para doon sa quick count na nagbabantay, kita na po natin kagad. Ito, I'd like to show the summary. Ito yung summary na sinasabi ni spokesperson, Attorney Rex Laudianco. Yan, kita mo. Number of ballots cast, counted, 4. Diba? Voter turnout. Pati turnout meron. Yes. All right. Tapos number of misread ballots, 1. So, it's a summary of all the events that happen sa machine. Meron po akong papakita pa sa inyo. Pakitignan po yung tinatawag natin na rejections. Kung makikita nyo po dyan, meron po tayong sinasabi po na misread at invalidated na ballots yung na-reject. Natatandaan nyo po yung isang beses kanina na balota na hindi po binasa, nakalag po dyan. So ito na po yung pag-imprenta ng next set of 21. So ito po hindi kayang pigilan talaga ng ating mga teachers, kailangan pong i-imprenta. Ngayon lamang po pinigilan ko para po makatipid tayo sa papel. Opo, sayang naman po. Sample po ito demo machine. Ano na question lang attorney, no? Di ba, kunyari, may misread ballot. Tapos ako si poll watcher ng partido. Teka lang, bakit na-misread yung ballot na yun? Tingnan nga natin. Hanapin mo yung ballot dyan, kunyari sinabi niya. Gusto ko makita yun. Hindi po magaganap yan sa halalan. Ngunit pwede pong gawin yan sa isang election protest. Okay. At yun po, napaka-importante ng mga resibo dahil yan ay pwedeng gamitin sa election protest. Only sa protest. Tama po. Pagkatapos ng halalan, so tayo po'y bumoto, binilang, nakapaggawa na ng election returns, 9, transmit, print ng 21 election returns, ang kasunod na po yung proseso na ipapakita natin. So matatapos na po yung pag-iimprenta ng local election returns. Ito na po yung last part ng 21, ano? Ang kasunod na po nito, mag-iimprenta lang po siya ng ating statistical reports para po dun sa kasunod, and then ready na po ito. Ito, statistics naman po ang generate niya, no? So makikita nyo, bukod sa election return, may statistical report pa tayo para po yung lahat ng gustong mag-audit. Nandito po ang lahat. Yung mga nabilang na balota at kasunod. Ito na po yung kasunod niyan.
Di ba nangako po ako kanina na pagkatapos ng botohan, ay pwedeng ma-review yung ating balota. So meron pong feature ito, Ma'am Angela at Sir Diego, na ballot review. At ang purpose po ng ballot review ay ipakita yung mismong balota. Ito po, kung mai-focus nyo sa screen, nakatanggap po tayo ng 4 na balota kanina. So meron pong 4 na summary ng ballots na makikita natin. So ito, sa punto pong ito, ang mga watchers, ang mga teachers na merong cellphone, papayagan po natin mag-video, mag-picture. Dahil dito papakita natin yung 4 na balotang binasa niya. Ayan. Yan po. Para po makapagtara sila if they want manually, makapag-audit. So si botante may audit, nakita ang balota, watchers and teachers pwede silang mag-audit. Ito, ayan yung mga So may 4 po. So kung titingnan nyo po, pwedeng balikan yan. Bibigyan natin sila ng pagkakataon. Isa-isahin yan. Hindi naman po makakadili sa halalan dahil tapos na. Ang purpose lang po nito, audit and transparency. Yes. Okay. May isa pa po. May last feature pa po kami ng audit. Ngunit hindi po ito gagawin sa araw ng halalan. Ito po yung gagawin tungkol sa protesta. No? So kung makikita po natin, merong VVPAT review. Ang purpose po niyan, nasaan yung ating camera? Pakibuksan mo yung camera natin. Ayan, nakabukas na po siya. Okay. So kung makikita nyo po, ang purpose kanina, ma-scan. Ito po yung hawak kong balota kanina. Kung matatandaan nyo, yung pong sinasabi ko na may undervote, overvote. Tingnan po natin kung pareho po ang resulta. Yan, check ko Ayun. De La Cruz. 8. Tama. Parehong-pareho po ba? Okay. Meron pa po. We'll go beyond that. Tignan na po natin yung harapan ng balota. Dahil supposedly, dapat ang makita kong boto dyan ay si De La Cruz. Ayan po yung 4. Ayun. Tapos may undervote. Wala na akong binotohan na iba. Ano pa pang dapat ko makikita dyan? Yung pong ating member of House of Representatives, isa, si Riel. Pero nag-overvote po ako dun sa provincial governor. 2 ang pagkakaboto. Nag-overvote po muli ako pagdating dun sa mayor na makikita po natin dito. So ang kapasidad po na to ay makikita natin pag tayo po'y nagprotesta. So ito'y pagpapatunay lamang na totoong na-save at na-capture ang inyong balota at nabilang ng tama ang inyong boto. At lahat ng ginawa dito ay nakalista. Ito nakakatakot. Question ko lang. Siyempre, tanong ng marami. Lahat nandito, paano ko masira? Quickly, attorney. Mabilis po. Ang inupahan po ng COMELEC ay 110,000 machines. Ang gagamitin lang po natin ay 93,000 machines. So sa bawat munisipyo, probinsya, meron pong ready na kapalit. Karamihan naman po ng error ng makina ay yung sa pagpindot ng teachers. Kung sakali man ganon, mabilis ma-rectify, may technician. Pero kung magtatagal, ang sabi nga po namin, palit kagad, ililipat lamang po yung ating USBs, lipat sa bagong makina, simula na po ulit, tuloy-tuloy tayo. At ang isa pang kagandahan, kung sakali mo po maubusan ng makina, dati po isa lang repair hub ng COMELEC. Ito'y nasa Laguna ngayon. Lahat ng lalawigan, lahat po ng highly urbanized cities, meron na pong repair hub. So wala na tayong makikita mga balita katulad dati na natigil ang eleksyon kasi sira. Tama po. Ay, nag-aantay pa ng technician mula sa COMELEC. Tanggap po natin na machine lang ito, maaring may masira dahil bago, hindi natin inaasahan ganun karami at ready po tayong palitan ng makina. Okay, nako. So at least, thank you very much sa mga kababayan natin. Got an overview of how the machine works para maiwas ang fake news. Diba? Malinaw sa atin lahat. Alright, thank you so much. Importante po talaga ay maayos niyo pong isa-shading yung mga balota. Magdala na po kayo ng inyong mga listahan. Alam niyo na dapat yung bobotohin niyo. At bawal po magdala ng cellphone sa loob. Bawal picturean yung mismong machine. Anything to add before we let you go po? Opo, una po sa lahat, yung ating pong list ng ating mga botante. Huwag po kayong mag-alala. Wala ng flying voters dahil may litrato po. Yung dadatnan yung listahan. Makikita po ng teachers kung sino yung nasa harapan niya. At yung pong indelible ink, huwag niyo pong kakalimutan at hindi po makakalimutan teachers, lalagyan po kayo ng indelible ink pagkatapos po ninyong makaboto para hindi nabubura yun at kasi hindi may mga po yun mabubura. At hindi nag-fade. Alright, thank you very much, COMELEC spokesperson Rex Laudianco for joining us today. It was truly a pleasure. And that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. And I'm Angelo Castro III. We are One News. All sides, all the time.